So ayan, good days nyo lahat mga paps. So welcome back sa ating channel. No? So meron na tayong kunting update dito sa ating ginawa ngayon. Bali isang, maliit lang to, Hisense 32 inches smart. Hindi pa pala. Hindi pa pala to smart TV, no? So basically TV lang to. Then, problema niya, sabog yung kanyang power supply. So ang ginawa ko dito, syempre, yung ginagamit ating pangkabit or pag modifier, pang modification ating power supply. Itong mga powers na to, ayan. Itong mga powers na to, ginamit natin is minodify po natin para automatic adjust na po yung kanyang secondary. So, nakapangalawang palit na ako. Ito yung unang kabit natin dito sa ating primary side. Na-clear naman natin lahat. Okay naman. Chinik natin. Pinalitan natin yung itong 0.33 or 0.27 ohms yan para sa may negative side kasi yan yung nag-open eh. Ang nasira pala dito is MOSFET tapos yung kanyang PWM at meron pang sunog na bias yung kanyang may PWM na side. And then yung resistor na to na parang fusible siya na resistor na sa ground. So ginawa natin, pinalitan natin yan. So na-clear na po natin yung primary, pinalit natin yung ating 4 wires. Nung sinaksak natin sabog yung ating 4 wires pumutok. Ito, sabog. Pati ito shorted, yun yung ating MOSFET kasama na yung PWM nya. So, chinik natin ulit, chinik natin yung secondary. May nakita tayong shorted pala yung diode sa may secondary natin. So, ginawa natin itong dalawang to. Ayan, shorted to. So, hindi pala natin na-check, no? So, kasi nag-focus tayo sa may primary side. Okay, nakalimutan natin yung secondary side na i-check. So, napalitan na po natin yung secondary na diode na shorted. Ito, palitan natin yan. Tapos nagkabit tayo ng isang pang 4 wires. So nung masaksak natin, segundo lang, sabog ulit. So ano ba yung problema? Chinik ko naman ulit yung linya sa may primary, yung mga linear natin lahat, yung mga natirang parts dyan, chinik natin, wala namang problema. Okay naman yung chopper natin, okay naman yung capacitor, tinest natin ng isang tester. Hindi rin pumutok yung fuse, yung main fuse, yung capacitor, normal naman, yung resistor, okay rin. So yung mga bias sa mga PWM na okay lang yan kasi na-clear na natin yan, tinanggal natin yung PWM mismo pati yung MOSFET, no. Itong setup pa rin, merong design kasi, merong design ito tulad nito. Kasi pangalawang na natin to encounter, no. Na kapag minodify mo yung 4 wires sa ganitong circuit ng TV, sasabog yung 4 wires. Yung okay connection niya is adjust mo siya. Hindi mo siya i-modify kundi i-adjust mo yung kanyang trimmer. Ayan, i-adjust mo, gagamitin mo yung kanyang trimmer, yung kanyang secondary supply, i-adjust mo siya. May na-experience ako isa, okay. Kasi pag minodify mo, sasabog yung natin, yung ating 4 wires. Kasi, nakadalawa tayo dalawang 4 wires, ganun pa rin. Kahit na na-clear natin yung secondary, sabog pa rin siya. So, nahubusan po tayo ng 4 wires, lang tayong pamalit. So, try natin na gumamit tayo ng 5 wires. Gumamit tayo ng 5 wires, kasi kung gagana siya ng 5 wires, ibig sabihin niya, normal na po yung ating primary side. Normal na rin yung ating secondary side kapag gumana yung ating 4 wires na ikakabit. So yun nga, may kabit natin yung 4 wires, ay yung 5 wires natin, ito. Nag-normal na po yung unit natin. Ito, nagumana na siya. Sabihin yan, hindi po siya, tandaan nyo sa mga Hisense ganitong model to. Lalagay na po natin sa may description yung model niya. So tandaan nyo yung kanyang circuit ito. Yan. Kapag minumodify mo yung 4 wires, sasabog siya. So, bali sa experience po natin yan. Siguro, hindi naman siguro lahat, pero ngayon, pangalawa na kasi natin itong experience Nagtandaan ko na yung dating experience natin na sa nasabugan niya ako ng isang 4 wires. So, ginawa ko, hindi ko na minodify yung pangalawang palit natin. So, yun, nag-normal siya. Ginamit natin yung adjust ng ating mismong secondary ng ating 4 wires. So, dito test natin para makita nyo na nag-normal. Kasi kung meron pa tong sira sa may secondary or sa may primary, hindi sa nagagana yung ating 5 wires. Ayan. So, naka-standby na siya. Meron na siyang standby, diba? Ayan, tututin natin. Tututin natin kapag nagpa-power on yan. Ayan, kulay blue. Ayun, no? Lumabas na si Hisense. So, ibig sabihin yan, nag-normal na siya gamit yung 5 wires na module natin. So, ayun na sa may 4 wires na modification. So, gusto ko sana itong palitan ng 4 wires kasi medyo matibay at saka mataas yung pirahe ng 4 wires natin. Kaso lang, naubusan tayo. Yung available natin is yung 5 wires lang. So, yung 5 wires lang natin yung 5 wires lang natin yung ikakabit natin.
So ito na, nakakabit na po yung 5 hours natin. Chinik natin ng medyo matagal. Normal naman yung kanyang init na. Nilagyan pa natin siya ng heatsink para meron siyang yung kanyang meron siyang heat transfer dun sa kanyang heatsink, no? Kasi wala tayong lagyan dito eh. So nilagyan po natin ng 4 hours tapos tinape natin. Okay lang yan. Kasi yung atong tape natin is heat resistance po yan. So chinik natin ito ng mga ilang oras. Yung kinapa natin yung heatsink, okay, normal naman yung kanyang init, no? So ito yung pala yung kanyang connection. So bubunutin ko lang muna. Ito yung kanyang connection. Napakasimple naman yung kanyang connection, no? Meron naman tayong makita na dito sa may Google. Ayun, no? Yun yung kanyang diagram. So mag-search lang kayo, 5 hours module pin out. So lalabas po yan. So, ito po yung kanyang connection, no? Ayan. Ito yung kanyang diagram. So tandaan nyo lang, pwede yung i-google, andyan lang lalabas yung 5 hours connection. So dito, ito yung connection natin. Yung yellow is yung drain, yan, para sa most speed, yung drain natin. Tapos yung kulay green mismo po yan dyan sa may positive side ng ating filter, main filter po yan yung green. Tapos itong pula, bali yung drain natin, yung yellow side, dadaan muna siya ng chopper bago siya mapunta sa may drain. So ito siya. Then yung pula is sa may positive side ng ating filter. Ito, sa ating para sa may PWM. Ayan. Then sa positive side din ng diode. Ayan. Filter din, positive side ng diode. Then yung black is sa may pin number 3 ng ating primary side ng ating optocoupler. Tapos yung white is yung pin number 4, which is yung positive side ng ating optocoupler. So ganoon lang, napakasimple lang yung niya. Green sa may main filter, positive side. Yellow sa may drain. Ito na yung pula sa may positive side ng ating capacitor na masusupply sa may PWM natin, 47 over 50 volts. Yung black, negative side ng ating optocoupler, pin number 3. Then pin number 4, white wires. Ayan. May pin number 4, positive side. So yun. So yun lang yung kung may bahagi baka ma-experience yung ganitong problema, i-modify nyo yung 4 wires. Baka laging sabog yung 4 wires na ikakabit nyo. Ayan, papawaro natin ulit. Kasi medyo matagalan din ako dito sa unit na to. Kasi kahapon pa to eh. So, buti na lang at nag-convert tayo ng 5 wires. So yun, nung mga 5 wires natin, nadali natin siya. Yun. So gumana na siya. Ayan. So, signal na lang kulang. Ayan. So, nandito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always. And this is your Silver Swine Proceed Tech. See you in our next video. Bye-bye.